Sa Senado, wala po talaga akong masyadong feedback, no? Kasi actually bihira naman po akong makihalubilo saka pumunta ron. On the part of the House, syempre mas makaka-comment ako. Siguro yung napasa po namin na Dynasty Bill, yung version po namin na naisulong at naipasa, siguro kumbaga yun ang pinaka-realistic. Real talk, sabi nga po ni Majority Leader Sandro Marcos. Kahit pa paano, may trimming po na nangyari, although hindi ganun ka-komprehensibo at ganun ka-dramatic, pero yun po yung pinaka-realistic na mas maipapasa. Kumbaga, at least naisulong, pumasa, naumpisahan na po at mabubuksan po yung mga discussions. Hindi naman po ako magpapaka-ipokrito, hindi naman po lingid sa taong bayan na ako po ay isang member rin ng political family. Actually, ang alam ko, kami pinakamatagal eh. Sa buong Pilipinas, 1901. Sabi po ng ilang mga political analysts sa buong Southeast Asia. Hindi ko akalain sa buong Southeast Asia. Pero parang ganun. Pero ako naman, siyempre, sabi ko nga, pag nagdiskusyon tayo dito, kailangan, para mas makumbinsi mo yung constituency mo, makumbinsi ka rin. Ako naman, nung na-open yung discussion, sabi ko, magandang unang hakbang to. Total, andyan naman na yung SK reform. So, at least kahit papano, in the history, naipasa po sa Kongreso. At kung dadaan pa naman po yan sa Senado, magbabaykan pa. So, very dynamic. Marami pa pong pwedeng mangyari dito. Kung medyo tutukan lang natin ng konti ang anti-political dynasty bill. Napaka-esoteric ng topic na to eh. Ipasa niyo yung akala niyo pinakang-practical, mayroong mga purist na nagagalit. Ang gusto ay isa lamang daw ang dapat sa isang pamilya. Alam naman natin, sabi nga nila, ang term ng Gen Z ngayon, may mga blended family. Magkalaban yung mga kakaibang mga ina. So, ano yung in essence, para sa atin pong mga nakikinig ngayon at sa ilan kasama sa media, sa madaling paliwanag, ano yung nilalaman ng anti-political dynasty na nakalusot sa Kamara? Ilan per family ang pinapayagan at saan magbumula yung bilang ng number 1 dun sa pinapayagan na miyembro ng pamilya? Unang-una, sagutin ko po yung part na yung sa ano, no? Actually, during the discussions, ang isa sa mga in-input ko, bakit di na lang natin i-base sa parang civil service style or mas bureaucratic yung style instead of attacking the name or attacking the lineage. Sabi ko nga, bakit di natin gawin na dapat may 10 taong kang experience sa private or sa public sector? Bakit di natin kailangan college graduate or gawing master's graduate? Bakit di natin i-up yung qualifications? Kasi ang hirap naman po, sa totoo lang, ito pananaw ko naman po, personal ko na ni-raise po itong mga bagay na to. Paano po yung mga pamilya ng doktor, pamilya ng attorney? Sino ba naman po tayo na magpigil sa pangarap ng isang tao kung gusto niya maging public servant? Pero sabi ko nga, dumaan naman po lahat to sa mga diskusyon. So parang ang dating po yung dynasty bill na naipasa po dito sa Kongreso is parang may clustering po siya. Halimbawa, merong Reyes na tumatakbo sa probinsya. Yung anak niya saka yung apo niya hindi na po pwedeng tumakbo sa probinsya. Hindi na po pwedeng mag-vice governor, hindi na po pwedeng mag-board member. Kung meron po siyang anak o apo na kapitan, hindi na rin po siya pwedeng maging liga president ng probinsya. Pero pwede pa rin po siya maging kapitan. Tapos, hindi na rin po pwedeng maging ex officio or PCL president po yung anak or apo within the second degree nung principal, vice governor, governor o bokal. So may clustering po, province, district, city, saka munisipyo po. Paano kung dun sa, halimbawa, magkaibang ina? Sino may karapatan doon? Yung magkaiba po ang... Magkaibang ina. Isa yung halimbawa, isa yung lolo. Yung lolo may asawang 5 na anakan. Siyempre, unfair naman dun sa family number 2, 3, and 4th family. Kung mabibilang lamang dun sa unang pamilya, yung bilang ng limitasyon. Papasok po yung sa incumbency nun. Yun nga lang po, sabi ko nga, ito po yung House version. So,
inaasahan po natin na marami at mas marami pong magbabago dyan pag umabot na po sa BICAM sa Senado. Kasi iba rin naman po ang take ng national. Ibang cluster po yung national eh. Mas malaki yung sakop, pero yun nga po, hindi naman po lingid sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners na meron pong magkakapatid na nakaupo ngayon sa Senado as well.